Yo, andito nga pala ako. At syempre, itong kasama ko, kung sino man to, sa bago kong segment na kung tawagin ay Usap Nga Tayo Pre. Ito sa segment na to, Usap Nga Tayo Pre, parang podcast siya. Podcast na na video call na nakaharap dito sa putang inang camera na to, pero ayun nga, may pinag-uusapan kaming battle. So ayun, pakilala ka naman, tangina mo eh. Yo, MP3 nga pala. Surigao City represent. No, taga Surigao siya. Ayun nga, siyempre, sabi mo, yun na kung kamusta ka, hindi yung tatanungin ka pa. Ay, sorry tol. Goods lang naman. Kakabate lang ng gubat mga 2 weeks, 3 weeks ago. Saya naman yung experience. Ikaw bro, kamusta ka ba? Ako na lang magtatanong din sa'yo. Hindi, wag mo na akong, basta okay lang ako dito. Wala ka na doon, labas ka na doon, di ba? Pero nung huling battle Okay, mo, talo ka, no? Huling battle ko? Oo, nung huling battle mo. Panalo ako. Panalo ka ba? 5-0 si Marshall. Okay. Nakachamba ka pala. Okay. Ayun nga. So, nung huling gubat, no, bale, ang pag-uusapan kasi namin yun dito ay ang battle ni Cripply at saka ni Van. So, dahil wala tayo lahat doon at nabalitaan lang natin yung nangyari, etong hayop na to ang tatanungin natin kung ano ba ang nangyari nung gabi na yun. So, Mismo. sige nga, Judge ako doon. Judge ka rin, okay. Judge ka rin pala nun. So, ayun pre, konting context naman kung ano ba nangyari dun sa laban na yun. But sa tingin mo, paano ba natalo dun si Cripply? Sa tingin ko, di ko maitatanggi na may talaga, na parang home court na vibe para kay Van. So, kasi madaling sabi, binayas nyo. Hindi naman. Hindi, binayas nyo pre. Sabi mo, ano ba? Sige. Yung mga nagre-react kay Cripply, goods naman. Okay. Di naman na tinutulugan siya. Kaso nga lang, si Van, parang na-amplify yung reactions. Dahil ano? Nga, home court. Yun yung parang naging advantage. Pero di naman siya naging disadvantage para kay Cripply dahil nag-cheer naman yung crowd para sa kanya na parang tinatanggap naman siya. Yun. Pero kung kasi naging judge ka doon, 'di ba? Naging ka doon. Ikaw ang isa sa mga humatol. Personal perspective mo, ano ba talaga? Either way ba o talagang ban? Galit talaga ako kay Cripply dahil tinalo niya ako sa first round. Pre. Okay. Hindi ko naman tinatanong kung galit ka eh. Ang gusto ko malaman, kung either way ba o kay ban talaga. Either way siya. Either way talaga siya. Either way. So sa madaling salita, detailed na na pagja-judge, ano ang naging basihan mo para mag-lean towards kay Van? Ito, share ko lang. Hindi naman ito yung main basis sa pag-judging. Pero si Van parang nag-step up siya sa tingin ko. Yung mga anggulo, sa mga mga punto niya. Si Cripply naman parang siyempre mataas yung expectations natin kay Cripply yan eh. Okay. Feel ko di niya naabot yung expectation. Yun. Wala naman siya sa pagkakatanda mo. Pero at the same time sa pagkakatanda mo, wala bang naging parang dragging moment si Cripply o parang dead air? Parehas sila.
Meron o wala? Parehas sila may dragging na. Meron. Okay. Parehas meron. Anong sa kung makakaano ka, kanino ka mas nakarinig, mas maraming moment para sa iyo? Ang hirap kasi kung magbabase ako sa moment kasi yun nga na parang yung crowd totally kay parang ina-amplify nila yung kay Ban. Pero sa tingin ko din naman yung kay Creeply medyo di na nag-work yung niya, yung ibang yung ibang niya lines niya dahil alam naman natin si Creep may mga pabibo na lines. Si Ban puro punto eh. Okay. Pumupunto talaga si Ban. Kaya yun, parang dun yun yung mas na-appreciate ko nung gabi na yun. Kasi parehas naman sila solid eh. Okay. Kung exhibition match lang siguro yun, baka pwedeng itabla na lang. Siguro yung gabi na yun, parang mas binasa lang kung sino yung punto. Okay. Siguro kaya mo na-appreciate. At syempre, tropa ko si Ban. Ayun nga, isa pa rin yun. Putang ina. Kaya binoto. Oo nga. Siguro kaya mo na-appreciate kasi kaka-upload ko lang din nung review ko sa battle nyo ni Creeply. Doon kasi nababad ka rin sa punto. So, hindi ko alam kung nag-explore ka ba ngayon o mas gusto mong maging strength ngayon yung punto kaysa sa mga laro o kaysa sa mga sa mga iba't ibang klase ng ng panggagago. sorry. Di naman kasi eto di ko maalala talaga. Kasi siguro may mga punto din naman si Creep doon na solid. Pero yung sa akin lang, mas tumatak yung mga punto ni Ban. At ito isa pa, yung ginawa ni Creeply sa akin na parang who you. Yung mga ganon na sino lang ba ako na mga angulo. Ginawa niya kay Ban. Kaso, parang di na naging effective eh. Kasi ginamit niya na sa akin. Tapos ginawa niya pa doon kay Ban. Si Ban nag-step up. Isa yun sa naka-apekto din. Isa din yun sa naka-apekto. Pero may mga solid na linya talaga si Creeply. At tol, ito. Napansin mo yung battle namin ni Creeply na parang death stare lang siya sa akin. Yung parang habang nagsispit ako, ganun lang siya. Putya nung sinayawan siya ni Ban, nagiba yung ganung persona. Nawala siya sa karakter. Sa madaling salita. Nawala siya sa karakter. Okay. Magaling si Ban. Natawa lang din ako doon. Parang kung ganun ang nangyari, isa yun sa napabilib ako ni Ban. Kasi, tol, ang kasabihan niyan, oras na ang komedyante ay napangiti mo o napatawa mo yan, ibig sabihin magaling ka. Alam mo yan, alam nyo yan lahat, 'di ba? So, props kay Ban sa napakalupit na na naging niya sa sa tournament dahil yung pagtalo kay Creeply, isa sa dalawa lang yan eh. Yung pagtalo niya kay Creeply po pwedeng maging game changing pwedeng maging life changing moment para sa kanya. Pwede siyang maging superstar, pwede siyang ngayon rising star na siya eh. Kasi tol, habang yung pangalan mo diyan nakaabang sa semis, di ba? Pag-uusapan ka. So habang inaano niya yon, kumbaga parang iniintay niya yon, hindi rin kasi imposible na pwedeng magaya siya sa nangyari kay M-Site. Gets mo? Dahil maraming si Creeply, malaki ang fanbase ni Creeply. Siya, kumbaga parang mahal talaga siya ng tao. Mahal talaga siya ng tao. So hindi natin mapi-please lahat na pumabor o sumang-ayon sa kung ano man yung naging resulta ng boto. So ayun nga, dalawa lang yan, pwedeng maging superstar ka, talagang lumipad ka ng mataas dahil sa pagkatalo ni Creeply, o masira ang karir mo dahil sa pagkatalo mo kay Creeply. Dahil yun eh. So ang inaano natin dito sa akin depende din yan, tol, kasi
what if malakas yung ipapakita niya kay Lipcram? Yeah. Tama naman. Tama Diba? naman. Pero, may pero pa rin. Ito yung pag-aanuhan natin. Kaya tayo nag-uusap ngayon, paano kapag lumabas yung video ng laban ni Creeply at ni Ban at sobrang dikit na dikit yung laban, man, putang ina. Mahihirapan si Ban doon. Nakikita ko 'yun. Kung si M-Site nga eh. Oo, kasi 'di ba? Kasi wala pa nga yung video. May mga nagsasabi na luto eh. Which is true naman. Diba? Pero, wala pa yung video nun ha. Wala pa. So, which is true. So, okay, ladies and gentlemen, sa naman. bibig na nanggaling po ni nitong hype na to, na yun nga, na totoo nga naman talaga. So, wala na tayong, kumbaga, kailangan pag-usapan doon sa bagay na yun. No? Okay. So, ayun nga, isa pa sa mga kumbaga parang ano ang mga kumbaga parang mga mabibigat na linyang tumatak sa'yo dun sa laban na yun? Grabe, spoilers. Pwede. Gusto mo i-spoil ko na? Pwede. Mabibigat na linya kasi oo nga no, baka maano tayo dito pala, baka magalit na naman sa atin ang buong sambayan ng Pilipino. Sige, pwede natin pag-usapan yun off-cam, ganun. Pero sa tingin mo, personal perspective para sa iyo yung mga mabibigat na linya talaga, kanino mas lamang? Yon. Kung hindi natin pagbabasihan para yung sa akin, kay ano? Para sa akin kay Ban. Okay. Bale, gaano katagal na kayo magtropa? Syempre, mga since 2020, 2021. 2020. Kami ni Creeply pa 2 taon pa lang. Okay. 2 taon, 1 taon. So, nagmamatter din talaga yung tagal, no? Yung tagal ng pagkakaibigan, yung lalim ng pinagsamahan, at saka kung kaano kadalas nagsasama, no? So, naiintindihan ko naman, no? Naiintindihan ko naman. Pero, ayun nga, yun ba, kumbaga parang, Tapos, So, nakaka-apekto din yun. Binadibag ako ni Creeply sa second sight nakaka-apekto din yun sa pakisama ko sa kanya. Siyempre, di ba? Okay, tama nga din naman. Pero kung ikaw ay tatanungin ko ngayon, kung kami ba maglalaban ni Ban, na nasa parehong sitwasyon kami, okay? Waiting siya sa semis, papunta akong semis. Sino iboboto mo? Ikaw ang judge. Siyempre, depende sa laban Pero sige, kung may huling 1,000 ka, kanino mo itataya? Wait lang. Sa'yo, bro. Yan ang gusto ko sa'yo. Sasabihin ko pa lang sana, ayusin mo sagot mo Kasi, di ba? Yan. Okay, sa akin mo iboboto. Siyempre, sa'yo. Kasi, una sila. Okay, malinaw. Nasa channel mo tayo Malinaw. Ngayon, ang tanong ulit, kung ako ba lalaban at ang kalaban ko si Creeply ng quarters, ako yung nasa posisyon ni Ban, kanino mo ipupusta yung huli mong 1,000? Anong sumagot ka, putang inan to. Hirap yan, bro Mahirap, bro. Bakit mahirap? Kasi parang naging tropa tayo around the same time na naging tropa kami ni Creeply Tsaka
si si Crip nagpapahiram yun sa akin ng pera pang scatter. Ikaw di mo pa ako pinahiram. Pero hindi ka bubugbugin ni Cripply pag napadayo ka ng Manila. Bro, Okay. Ayan, siguro magli-lean towards sa'yo ako. Okay. Ayun lang, gusto ko lang din ng malinaw na kahit ikaw mismo, alam mo din kung sino talaga yung malakas. Yung talagang, alam mong iba rin yung talagang tirada sa battle rap, di ba? Okay? So, ayun nga. Papunta tayo ng predictions. Nandun na kay Cripply lahat yung followers, yung subscribers, sa'yo na lang yung panalo, di ba? Bigay na lang natin sa'yo. Mismo. At saka, ayoko din talagang subukan si Cripply dahil hindi naman siya umaabot ng semis, kaya no need para sa akin. So, yun nga. Pag-usapan naman natin yung predictions. Okay, predictions. So, eto, magsisimula pa lang yung Universikulo. At ang kabracket ni Ban dito, si K-Ram at si Lip. No? So, sa K-Ram versus Lipgram, sige, anong insight mo doon? Parang ang ini-endorse talaga ng flip top is malalaglag na si K-Ram Pero sa tingin ko, ano lang yan, parang WWE. Na parang yung binabali nila yung expectation ng mga tao na malalaglag na si K-Ram. Tapos si K-Ram pala yung lulusot. Kaya sa tingin ko, si K-Ram ang ipapalusot ni boss niyan. Para sa'yo. Okay. Oo. Kasi pansin mo ba yung love language ni boss is parang yung mga binubuli niya. Kaya napansin ko naman. So, Lip, ang gustong sabihin nito ni MP3 ay wala kang kwentang rapper at mahina kang battle MC dahil hindi ka mananalo kay K-Ram. Yun ang malinaw na naiintindihan ko ngayon dito. Okay? So lang. So yun nga, K-Ram no? K-Ram ang ang naging prediction mo. Ang naging ng prediction mo, naging resulta ng prediction mo. So ayun, bale K-Ram versus Ban. Right? K-Ram versus Ban, parinig ako ng mo. Tingin mong mas magiging matimbang sa'yo. Sige. Si K-Ram at saka si Ban? Yeah. K-Ram versus Ban. Para sa akin, since 2021 Since 2020, 2021. Teka lang. Ulitin mo. Tropa. Yeah. Ano yan? Ban ako niyan. Ban ka. Ban versus? Ban pa rin ako. Ban ka. Okay. Ban versus K-Ram. Okay. Ban versus K-Ram. Ban ka. Alright. So, mga kapatid, mga kaibigan, ito po, ngayon, alam nyo na kung matagal na kaming tropa. Yeah. Mga kapatid, mga kaibigan, kung anong oras nyo man ito pinapanood, ngayon, gusto kong maintindihan nyo. Gusto kong maipabatid sa inyo ng malalim kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan sa loob ng battle rap. Kung ikaw ay hindi pala kaibigan, ay hindi ka mananalo rito. Sa madalit sabi. So, sa mga nangangarap, sa mga aspiring battle MCs, aspiring rappers na gustong pasukin ang mundo ng battle rap, please, okay, capital PLEASEHH, be friendly. Okay? Sa lahat ng sasalangan nyo, be friendly dahil malay nyo, tropa nyo lang din ang magsasalba sa inyo sa oras ng mga pagchuchok, stumble, stutter nyo. Alright?
Kaya nga, 'di ba pansin mo si Poison 13? Si Poison 13 may pinakamaraming panalo sa flip top. Yeah. Siya din kasi yung pinakamaraming tropa diyan sa liga, 'di ba? Mismo, 'di ba? So ang sinasabi nito ni MP3 ngayon, what is trying to say is Poison is winning because of the friends of the judges. Yes, he's very sip-sip. Bro. Sip-sip. Sa madaling sabi, no? Sip-sip. So, sip-sip ang isang Poison 13 kaya ito na nanalo. Alright. Sa tingin mo ba, yung naging laban ni Poison nung laban niya kay Six Threat, ang kinatalo niya ba rito ay medyo naging masungit ba siya, nagkaugali siya, o mas naging palakaibigan lang si Six Threat? Sa tingin ko nung time na yon, di pa si Poison ganun ka-friendly eh. Kasi malungkot pa siya noon. Sobrang sad niya pa. Parang yung depression niya, pinupush away niya yung mga ibang tao. Alright. Nung time na yun, di ba? Okay. Tama din naman. Ewan ko kung tropa na kayo noon. Ni Poison since 2012, tropa na kami. 2012? Tropa na kayo ni Poison? 2012 pala. Tropa na kami. Okay. So, bale alam mo na rin talaga kung ano yung mga naging ano ni Poison, no? Kung bakit niya dinaranas yung matinding depression. Kasi may taekwondo tournament siya nung time na yun. Okay. Tapos di siya nanalo. Di siya nanalo, bro. Na-depress siya. Kasi nanonood yung girlfriend niya at that time eh. Tapos, natalo siya. Okay. So, ayun ang dahilan, tingin mo, kaya siya nalaglag nung semifinals laban kay Six Threat. Alam ko. Alright. Kasi nag-open up yung Poison eh. Nag-open up okay. yan. So, ayun nga. Emotional na tao. Ayun nga. Kung tingin mo ba, friendly Poison na yung lumitaw nung panahon na yon, magcha-champion kaya siya? Against Apex. Kasi pansin mo si Apex, yung mga Apex Apraluni, ibang level na yun sila eh. Yung pinapansin nila is yung mga ano lang, mismo. yung mga kalibel lang nila. So hindi sila friendly. Sa madalit sabi. Parang presidential election lang yan, di ba? Kung sino yung pinakamaraming may gusto sa'yo, kung sino yung pinakamaraming may gusto sa kanila, sila yung mananalo. At ganun lang din sa flip top. Kaya mga viewers, tandaan nyo palagi na hindi basihan yung galing sa win or lose. Mismo. Diba? Ang ano doon, ilan natalo ni Badang? Ang dami. Kasi siya. See? Siya. Hindi siya nakikipag-holding hands, pili lang yung hinahawakan niyang kamay. Hindi, So, that's why, so, ayun nga. So, ayun nga. Kailangan nyo lang talaga maging palakaibigan, kumunik kung ani-kanino. So, actually, sa totoo lang, ikaw, aware ka ba? O naniniwala ka ba na sa panahon ngayon, hindi na worth it mag-champion sa isa buhay? Para sa akin, bro. Worth it pa rin. So, out of 100. Sige. Out of 100, siguro. Naglalag ka. Kami ka ng tropa, may pera ka pa. Nga, diba? Hindi. Out of 100, ilan? 100 bro. Full 100. Kasi marami ka ng pera, marami ka pang. Okay.
Marami ka ng pera, marami ka pang ano, tropa. Ikaw, kung ikaw tatanungin ko. Okay, seryosong usapan. Okay. Dapat mag-champion ka sa buhay na ikaw yung mahal ng tao. Kasi pag hindi, may invalidate yung titulo, madidiscredit. Alam mo yun. So, maaaring pwede mong ma-enjoy yung title the first 2 years, ganyan. Yung pera. Pero after nun, once na nagkaroon ka ng mali, o nagkaroon ka ng controversial na laban, o nagkaroon ka ng issue, pati yun damay. So, nagigets mo yun. Iba kasi yung level. Iba kasi yung level. Seryoso to. Kasi iba kasi yung level na kapag ang nag-champion ay isang for example, iba yung level kapag nag-champion sino ba pwede? Badang, sabihin natin Badang. Hindi. Mahal nga ng tao eh. Kumbaga parang Balakid. Iba yung level kapag nag-champion. Ay, yung mahal ng tao. Si Balakid. Vitrum. Ha? Balakid. Sino? Balakid, okay? Mismo. Ngayon, kung ikukumpara mo ngayon si Balakid, ang magcha-champion ay sabihin natin na si Batang Rebelde. Sabihin ako. Hindi, kunyari sabihin natin Batang Rebelde. Tapos ang kalaban ni Batang Rebelde sa finals si Balakid. Tingin mo, ano kayang kalalagyan ni BR sa ganung klase ng sitwasyon? Tingin mo ba pag tinalo niya si Balakid, iba yung lakas niya, iba yung magiging status niya, o kapag tinalo niya si Balakid, dudumugin siya ng mga taong nagmamahal kay Balakid, lalo na kung close fight? Tingin mo? Sa tingin ko, parang nangyari na to kay Vitrum. Feel ko para sa akin, hindi si Vitrum minamahal talaga ng mga tao. Pero yung respeto na nakuha niya dahil nagawa niyang lumibel kay GL naman eh. Yun yung kagandahan ng may controversial na laban. Nakukuha mo ba? Baliktarin natin yung sitwasyon. Si Balakid ang nag-champion. Pero bago nag-champion si Balakid is sobrang muntik na talaga, halos gabalahibo lang yung diferensya ng lakas ni BR sa kanya. Doon, that's the time. That's the only time na talagang mamahalin si BR ng tao. Kasi talagang shit, puta talo ka pero puta sobrang lakas mo, parang nauga mo talaga si Balakid. Yun, mamahalin ka ng tao doon. Pero kung the same battle, kung ano pa rin yung mga pinagsasabi nila, yung same rounds, ang nanalo ay si BR, tapos ang tingin ng mga tao ang nanalo si Balakid, nako. Iba yun. Yun yung Kasi pag may mga controversial na mga battle, ang kawawa doon ang panalo eh. Oo, mismo. Lagi. Yung mga talo yun. Tulad nung example na naman, MZite Cripply. Yan. Mismo. 'Di ba? Feel ko mula nung natalo ni MZite si Cripply, parang dumami yung haters niya. Oo, mismo. Doon nagsimula yung dumami yung haters niya. Kasi maraming may haters na. Before pa nun, marami may haters na talaga sa MZite, pero dumami ng sobra. Ayun nga. Kung sakasakali lang na si Cripply ang nanalo doon, tingin ko maano pa rin si site, maano pa rin ng hate na parang
ayun nga, kasi may, 'di ba? Ayun nga, meron na siyang haters talaga. Kumbaga nandiyan na yung mga yan, hindi lang lumilitaw dahil patuloy na nag-a-ascend si Sight. Pero once na nadapa yan, nalaglag, diyan sila lalabas. Gets? So, ayun, kung sakasakaling manalo si Cripply nung gabi na yon, andiyan lalabas yung, ayan, sabi ko na nga ba, ganito, ganyan. Yun, doon lalabas yon. Ganun siya. Pero kung ang dating nung Pero di ko masasabi. Bakit? Di ko masasabi na ano din kasi nung nanalo si Mzite, parang mas nanggigil yung mga haters niya. Kaya una dumagdag yung mga haters. Ang tagal pa ni Mzite natalo. Kay Zenlook pa siya natalo. Kaya parang abang ng abang talaga yung mga haters ng gigil. Kaya nung natalo na siya, ayun, boom, lalong-lalo na dun kay Tipsy D. Kasi kumbaga parang naano na para sa akin, parang hinahanap nila yung justice. Build up. Hinahanap nila yung justice dun sa sa naging resulta ng laban niya kay Cripply. So ayun nga. Kahit anong biruin mo ayun nga, isa din sa inaano ko, biruin mo, isa buhay champion, 2x2 champion, tryouts champion, binabash lang ng ganun. 3 champion yun binabash lang ng ganun. So tapos kung 'di ba? Kung iisipin, tol, di naman nila kilala si Mzite. Pucha, sobrang bait nun. Yun Tsaka nga. sobrang yung work ethic niya, yun talaga. Doon kasi marami namang mababait sa flip top, pero yung ginagawa ni Mzite para sa eksena, yung pag-grow niya ng mga MCs at saka yung work ethic niya. Yung puso niya sa eksena, talagang hindi inaalis. Ito kasi yung problema, tol. Maraming mga casual fans ng battle rap na kumbaga parang nadadala yung damdamin sa kung ano yung nakikita nila sa video. Pero behind the camera, hindi nila alam kung ano yung nangyayari talaga. Kumbaga, ano ba talaga itong taong to? Sino ba to? O bakit ang yabang nito sa stage? Bakit ganito? Bakit ito kupal? So, ayun, behind the camera, hindi nila yun nakikita kung sino yung tao na yun doon. So, doon na yun nagtatapos. Pero, once na may nagkaroon nga, ito nga, mga, kumbaga parang mga biglaang vlog, biglaang video, o biglaang ganito, ang pag-uusap, kagaya sa atin, nagugulat sila na, ano pala to? Okay pala siya. Kumbaga parang, malayo pala siya dun sa nakikita ko sa battle na siraulong impactong kung sino man, 'di ba? Kung sa wrestling pa, parang naniniwala silang namatay talaga si Undertaker, entertainment 'di ba? Pero minsan ngayon nga nagkakaroon kasi ng issue na totoo na talaga, 'di ba? Meron na talagang minsan kasi nagkakaroon yung battle rap ng issue na totoo na talaga, na minsan hindi mo na malaman kung make up issue pa ba o tawag dito, gawa-gawang issue lang o pampahype lang. Hindi minsan hindi na malaman kung ano yung pinagkaiba sa totoong issue. So minsan nadadala rin yung lalo na kapag loyal fan talaga ng nung MC, na pag ayun yung mismong nakanti mo pa, na talagang dudumugin ka 'di ba? Wala silang pakialam kung ano pa background mo, ano pang achievement mo diyan, basta kuyugin ka namin. Ganon. Kasi may mga fans din, tol, na napansin ko na parang naniniwala talaga sila na, example, Mzite, Tipsy D. Parang naniniwala talaga sila na may galit si Tipsy D kay Mzite. Yung ganon. Tama. Na parang idol nila si Tipsy, syempre dapat magalit sila kay Mzite. Mismo. Parang minsan nga hindi nila naiisip na minsan sobrang angle yun. Hindi nila naisip na kailangan gamitin yung angle na yun para maging effective. Pero the way na naging sobrang effective siya, nadadala na pati yung mga fans na tangina mo Mzite. Ganun.
'Di ba? Isipin mo, yung ano din, yung kay Apex, kalaban niya si Apex. 1 year before natapos na yung laban, biglang naglabas si Abra ng diss kay M-Site. Biglang dinumog na naman si M-Site ng hate. 'Di ba? So, effective strategy para kay Abra. Congrats. Talagang ang galing ng nag-hype yung kanta eh. Kasi talagang 'di ba? Effective eh, effective. Yun, hindi naiintindihan din 'yon ng mga fans, no. So, sobrang galing lang na ayun nga lang, kawawa talaga yung yung Sasalo. Kawawa yung Sasalo talaga, sobra. Kasi wala eh. Kumbaga parang kailangan mo talagang madamay. Kumbaga parang kailangan mo madamay dahil mayroon akong total dinamay mo rin ako noon. So dito sa ko para may build up ko rin yung pagbabalik ko. Kumbaga parang malagyan ko rin ng pundasyon na medyo mataas. Kailangan kang madamay dito. Isa ka sa mga ko, baga parang gagawin kong patungan para makatayo ako ng medyo mataas, maabot ko yung kailangan kong yung ina-expect kong maabot. So ayun nga, naging effective dahil syempre dinamay sa track eh. Tapos naging issue na versus ganyan na magfe-face off. Pero sige. Pero bro, ikaw bro, ano pinaka malala mong hate na natanggap? Kay Plaridel. Kasi ang mali ko noon kasi syempre nasanay ako sa close room battles. Ayun nga, bag off cam pag hindi pa nagsa-start yung battle. Lahat kami doon nagbibiruan. Well, hindi lang 3GS to pinag-uusapan na. Kasi ang akala ng marami off cam 3GS lang lahat yun nandun. Pero hindi, kami nila Fruz, nila Harlem, nila Damsa sa off cam sa barracks, yung close room battles pa. Lahat kami nag-uulo lang kami doon, no? Hanggang puta walang humpay na tawanan kami, ganyan. Hanggang sa tuloy-tuloy yung event ng flip top. Tapos dumating nga yung ahon na yon, yung huling-huling event ng close room battle. Parang alam mo yun, dahil nasanay kami na nagbibiruan, nawala na sa isip nung marami, pati ako din, nawala na sa isip na namin na may camera nga pala, nakikita pa rin pala tayo ng public. So yung pagkukulit namin doon, pati pagkukulit ko kung paano ako nagkukupal, kung paano kami nagbibiruan, nakita doon sa camera na tangina kupal to. Hindi nila, wala sila idea na tangina, bakit gumanong-ganon para ako? Parang bakit daw ako nag-flex pa ng na panalo ako, pero man, di ba? Yung baga trip na lang yun dahil alam mong wala na eh. Paano, kumbaga parang tangina nanalo ako doon kahit alam kong talo na ako. Di ba? Syempre parang putang ina, paano nangyari yun, di ba? Ayun ganoon. So dami nagalit sa akin. Hate talaga, putang ina. Meron pa akong nagsabi sa akin na pagka pumunta ka rito, putang ina mo, aabangan ka namin. Mga ganoon pa. sobrang yun. Naintindihan ko naman dahil nga ayun nga, hindi nila gets, kumbaga parang wala silang idea kung bakit ganun yung galawan ng mga nun. Pero yung iba ang pinaglalaban, bakit naman si ganto, bakit naman si ganyan. Ayun nga yun, mga nonchalant yun, yung mga ayaw makipag halubilo, kumbaga hindi ko na rin kumbaga para i-open up pa. Pero ayun nga, may mga ganun din kasi, may mga talagang ayaw makihalubilo, makipagbiruan. May mga gusto na tahimik lang sila sa gilid o baka nagpa-practice lang, lagi nagpa-practice. May ganun eh. So ayun, nung nakita nila yun sa video nung laban kay Plaridel, hinate talaga ako ng hinate sobra. So doon na nag-umpisa yun, dumami plus papansin ko din yan. Nagpatong-patong pa dahil sa 3GS na fuck, di ko alam bakit kahit wala na akong kasalanan, ako baga parang yun lang yung ko parang naging issue ko yung controversial na laban ko kay Plaridel. Tapos yung sa 3GS na halos lahat na kahit sino sa kanilang gumawa ng
kahit sino sa kanila may maging issue, damay lagi kami. Ganon. Kumbaga parang basta buong grupo damay yan kasi ganyan eh. Ganon lagi. So, ayun, doon siya dumami ng dumami. Pero grabe yung redemption arc mo. Pero grabe yung redemption arc mo, no? Lalong-lalo na nung Isa Buhay last year. Kasi ramdam ko bumalik yung pagmamahal ng mga tao sa iyo eh. Yun. Pinahal ka ng mga tao nung Isa Buhay. Pero putang ina, siyempre, kahit may ganun, hindi pa rin mawawala yung yung mga casual fans na yun nga. Tang ina niyan, hindi naman ganyan yan hindi naman ikaw sumulat niyan. Hindi yun mawawala. Kumbaga, andyan yan. Kahit anong gawin mo dahil iba yung inintroduce mo sa kanilang kumbaga parang persona. Iba yung inintroduce mong estilo. Tapos biglang pagdating mo doon yung first impression, 'di ba? Mag-iiba. Sabi nila ang karamihan pa ng doon mga sinasabi sa akin na hate parang parang hindi naman namin napanood yung mga dati mong laban. Kung napanood mo yung mga dati kong laban, dapat kilala mo ko, 'di ba? Kasi marami akong seryosong laban noon sa labas ng flip top. Dapat alam mo yun. Pero dahil nga baka ang tinutukoy mo mga labang ko sa motos, unang labang ko sa flip top, baka yun yung tinutukoy mo. Kung yun yung tinutukoy mo, di wala akong magagawa, 'di ba? So yun yung hate na. At saka isa pa, parang pinagbabawalan ano? Yung parang pinagbawalan ka ng magbago. Isa din 'yon. Na parang bakit? Ano naman kung ganito ako dati? Ganito na ako ngayon. Bawal ba? Yung ganun. Wala eh. Dito sa Pinas, hindi ka pwede mag-improve, hate ka. Tanda mo yan. Hindi ka pwede mag-improve dito, hate ka. Kasi pili yung mga taong kailangan makatanggap ng ganun. So kung manggagaling yun sa isang parang nobody, parang hindi kadalasan hindi siya accepted. Kumbaga, hindi pwede. Nobody ka lang eh. 'Di ba? Parang yan, parang Saitama, yan. Kahit alam niyang siya talaga yung dahilan yung bakit nasalba yung yung karamihan, iano pa siya, kumbaga parang hahamakin pa siya. Hindi pa kumbaga parang may meteor pabagsak, binasag niya yung meteor. Hindi naman ikaw yun eh, kumbaga kinukuha mo lang yung credit, parang ganun, 'di ba? So ayun nga, pagka nobody ka dapat, hindi ka dapat nag-i-improve dito sa Pilipinas kadalasan to nangyayari. Hindi ko nila lahat, pero ito sinasabi ko in general, kumbaga parang nangyayari talaga to sa halos karamihan. Hindi yun parang wag yung pilosopohin kung paano nyo man marinig to. Kumbaga parang ayun nga, nangyayari talaga to sa marami. So sa ngayon, hindi mo pa naman siguro nararanasan yun, enjoyin mo muna, dahil minsan hindi rin nakakatuwa, lalo pag wala ka sa mood. Minsan kasi alam mo naman ako, 'di ba, pagka putang na sablay yung nito, inaano ko rin kumbaga parang nira-rest back ko din. Pero pag ako good mood ang ganda rin talaga ng sagot ko Kumbaga parang pinagdadasal ko pa sana okay ka diyan, ganyan. Okay kayo ng pamilya mo. No, ganun ang sagot. Pero puta, pag ako balagbag, putang na, kahit sino makita ko sa profile mo, patay ka sa akin. Ganun. May naginawa sa akin, bro. Ulit. Parang may isang tao na reply sa may tao na nagko-comment sa mga post ko. Ito yung nalaman nila na natalo si Cripply, tapos judge ako Okay. Parang sobrang haba ng ng mga comment niya sa post ko. Parang galit na galit siya. Nag-reply siya sa mga comment ko dun sa post ni Cripply. Sobrang galit niya. Nag-PM pa sa akin nung sinagot
ko, sabi agad, "Hindi kasi taga hometown, taga Surigao din ako, idol." Oh, sabi niya. Tapos biglang gano'n, "Taga saan ka pala sa Surigao, idol?" Biglang gano'n, nung sinagot ko. Tangina talaga, Di ba? parang di nila minsan mahirap. Pero alam ko na kung siyempre di naman sa pag-aano, pero siyempre iba na yung ano ko eh. Hindi naman sa totally sikat ako, pero iba na yung parang reach ko kumpara kung nasaan ako 2 years ago at 3 years ago. At alam kong parang it comes with the territory Oh, na yung ganun, pag medyo may pangalan ka na, hindi ako, naman sa may pangalan na talaga ako, pero ako din, ako nagigets ko. oh, Kasi, pero ano ba ang Surigao? Kumbaga, bigyan mo ako ng kumbaga parang ng vision kung paano ko ba iaano yung Surigao, i-address yung Surigao ba kay MP3 is nakaano sa likod, kumbaga nakaalalay sa likod, o yung Surigao kay MP3 is kumbaga no string attached at all, parang ganun, parang wala talaga, kahit manalo ka pa dyan sa kung ano mang sinasalangan mo, wala kami sa iyo, labas kami sa iyo, ganun ba ang Surigao? Hey, where are you? um, siguro, hello, bro, Yan. rinig. Hindi, Okay. kasi as a city, parang may battle rap community kami. May Okay. battle rap community kami. Tapos, yung hindi naman sa gusto kong mapansin ng government, pero yun nga, walang masyadong sumusuporta. Kasi nga, maliit na nga lang yung syudad namin. Maliit din yung eksena namin. So, minsan nagpapa-event kami, wala ng entrance para lang may mga gustong manood. Okay. Kaya ko ginagawa tong hindi naman sa ito yung only reason, pero ginagawa ko rin to para sa mga tao sa community namin. Kasi may mga ano din kami mga parang mga bata pa dito na parang naglo-look up din sa akin na parang kahit before Flip Top, marami nang tumatawag sa akin na idol dito na within the community. Kaya kung di man para sa Surigao City, para sa Surigao hip hop scene, pero syempre proud pa rin ako na i-represent tong lugar ko. Kasi Okay. alam ko naman di lahat ng tao dito is parang gusto nilang masali sa isang community pero sumusuporta pa rin sila. Okay. Ayan. Ginagawa ko rin to Halos para sa halos kanila. halos rin, parang ganun din dito sa Las Piñas. Kahit ilan na kaming naging MC dito ng Las Piñas, pero Las Piñas is Las Piñas. Kumbaga parang wala sila doon, labas sila ron. Kahit yung mga politiko, simula barangay captains to councilors hanggang sa mayor, hindi mo yan magiging taga-suporta kung wala kang direct contact sa kanila, kung wala kang kumbaga parang wala kang kakilala na dikit sila, o hindi mo sila dikit na talaga, hindi ka magiging, hindi yan susuporta. Sa mga naman, sa mga rappers naman dito sa Las Piñas, siguro sa sa lagay ko, marami rin kasi akong mga nakaanuhan dito dati, kumbaga parang mga hindi ko naging kasundo. So eto, nung medyo nagkaroon ng ng resulta yung mga ginagawa ko, or ito nga na medyo nakilala na kahit papaano ng konti, parang hindi nila gusto kung ano man yung nangyayari sa akin ngayon. Hindi lahat pero ayun nga, sa karamihan ng mga hindi ko naging kasundo noon. So yung iba na mga totally hindi ko naging connect noon, kapag may oras, may bakanting oras, ako tinatry kong sumuporta sa kanila, the way na maramdaman nila na ayun nga, susuporta ako, na hindi nyo kailangan ng kahit anong kapalit, susuporta ako sa inyo, basta libre ako o kaya ng oras, susuportahan ko yan. Pero hindi ko pa na-try na
Kasi sa event mo yan malalaman eh. Kumbaga parang try ko nga magpa-event dito sa sarili kong lugar kung suportahan. Yun nga, trauma. Kumbaga trauma na baka hindi eh. Alam mo, lagi nandun na what if hindi sila sumuporta. Sayang yung effort, yung lahat, ganun. So, yun, ganun ang ang sistema ko ngayon dito sa Las Piñas. Pero kahit ano mangyari, Las Piñas always lagi kong bibitbitin yun. Kumbaga parang nakaano na yun. Handa akong ipatatak sa katawan ko yan. Handa akong ipatato sa katawan ko yan kahit saan ako mapunta. Yun. Proud ako na yun nga, dito sa Las Piñas sa amin. Yun nga lang, pag tinignan mo yung ibang MC na putang na sino, full support yung lugar nila sa kanila, maano ka rin minsan na parang shit, sana lahat parang nakakainggit din minsan. Di ba? Sa amin nga ngayon, yung maganda sa eksena namin is kasi yung Surigao part of Caraga region eh. Mm-hmm. Yung Caraga region parang di siya ganun kalakas yung eksena. Di ganun kalakas. Kaya yung ginawa namin, ang Caraga region consist ng ilang province? Ano-ano ang Di ko mabilang. Pero Agusan del Sur, okay, Agusan del Norte, tsaka Surigao del Sur, Surigao del Norte, at saka yung mga Butuan City, Surigao City, mga ganun. Okay. Kaya yung ginawa namin bro is parang kasi dati pa gumawa nung in-establish namin yung liga parang in-include namin yung mga taga Butuan. Kaya ngayon yung nangyari, ngayon na lumakas ulit yung eksena sa Butuan, parang kami na naman yung pumupunta doon. Parang ganun yung community namin. Tapos ngayon may mga taga sa Caraga region, ano ang may pinakamalakas na eksena? In terms of support or in terms of MCs? Overall, MC support. Kumbaga parang andito yung may pinakamalakas na eksena. Saan sa Caraga? Di ko masabi kasi gusto kong sabihin na Butuan kasi yung mga events nila doon mas maraming tao, mas maraming pumupunta. Okay. Pero kung usapang lakas ng mga MCs, di ko at walang bias to malakas talaga yung namin dito, yung mga talent namin dito kasi pangatlong MC na ako ng Surigao na nakasali ng Flip Top. Okay, gets naman. Hindi, kumbaga, actually, hindi ko naririnig pa ang Butuan na may nagrepresent sa Butuan. Ano nyo ako kung mali ako. Pero, yun nga, hindi, kumbaga, ang gusto kong malaman, saan yung may malakas na eksena. Pero, kung terms ng mga talented, skilled MC, naririnig ko talaga yung Surigao. Pero yun nga, kung sakali na ang pagbabasihan natin is malakas na hip-hopan talaga, saan siya? Saan nang malakas sa Caraga? Sa ngayon Butuan. Sa ngayon Butuan kasi dito sa Surigao parang nung mga panahon dati na wala pa akong anak at ngayon na meron na parang dalawang event pa lang ako mula nung nagkaanak ako. So, ilang oras ang biyahe mula Surigao to Butuan? 2 hours 30 minutes kung private or van. Butuan, kung bus, City yun, di ba? Butuan City. Ang province niya ay Agusan. Okay, Agusan. Okay, so malakas pa lang hipapan sa Butuan. Solid yung mga layo ng dinadayo nyo. At saka may mga magagaling din doon. Hindi, kasi kung iisipin mo parang normal day lang yan sa Manila traffic yung 2 hours eh. No, totoo. Nag-commute ka? Pag pumunta akong Dasma,
halos halos lagi akong nasa Dasma kasi nandun yung mga tropa. Ganun. Halos lagi ako nasa Cavite. Pag pumunta akong Dasma, inaabot ako ng 1.5 hour. Kapag pupunta ako ng studio, siguro 1.5 hour. Pero pag motor, siguro 1 hour o mga 45 to 50 minutes ganun, doon makakarating ako. Pero pag sasakyan, siguro 1 hour and 15 minutes, ganyan, 20, depende sa traffic kung makakano. So ganun. Pero malapit lang yun. Pero pagka pa Manila o kaya paano kami pa Rizal papunta kila Manda Baliw sa Antipolo o kaya papunta kila Rafian, kapag rush hour abutin ka ng 3 hours 4 hours ganun. Kasi dahil sa ako nga dati nakatira na ako kasi ako sa Manila, galing Naiya papuntang hindi sa Naiya, parang sa Kaap. Alam ba yung Kaap? Kaapu-apuhan. Civil Aviation Authority of the Philippines. Okay, hindi ko alam yun ngayon ko lang narinig yan. Sa air traffic office. Pero malapit lang din sa Naiya. Tapos yung condo na inistayhan ko na andun sa before ano pa tong SM na malapit dyan, before Bikutan lang. Okay. Parang sa West Service Road. Okay. West Service, East Service. Putya, ang lapit lang nun. Lapit Inabutan pa kami ng 2 to 3 hours nag-commute. Kung dito, taxi mas madali lang siguro, pero jeep lang kami Dito sa Las Piñas, pagka pumunta ka simula dito papunta kila Lipcram, pagka 7 PM abutin ka ng siguro 1 hour. Pag mga 6 PM 6 PM ng gabi, abutin ka 1 hour to 1.5 hour, ganon. Kasi may dito yung pinapahinto yung lahat ng sasakyan, tapos buhos kabila, ganon. So ang tagal mo nakahinto doon, matagal talaga. Tapos pagka pinatakbo kayo, pag inabutan mo rin yung buhos sa kabila, yun na, abutin ka talaga oras, halos 15 minutes bawat hinto. So ma-traffic talaga. Pero ayun nga, kung kahit anong traffic pa yan, kung talagang mahal mo yung ginagawa mo o anumang support ang gusto mong ibigay sa mga kasama mong nangangarap, bakit naman hindi, di ba? Alam mo naman sa sarili mong bakante ka na ready ka sumalubong ng traffic, pupunta mo yun. Parang sa suporta talaga. So ayun, nice chatting with you, my bro. Siguro hindi ko na rin patatagalin to dahil baka inaantok ka na at marami ka pang gagawin. Ayun nga guys, MP3 in the house. Suportahan nyo siya sa mga katarantaduhan niya, kung ano pinaggagawa nitong hype na to. Suportahan nyo siya. Ano bang mga plano mo, Tol, sa ngayon? Facebook page ko, Finn. Search nyo lang, baka matripan nyo yung mga English kong kanta sa mga di nakakaintindi ng Bisaya. At yun lang. Shoutouts din ng Katay, Rap Battle League at Serve League. Yeah, shoutouts doon. Rapolo, ayan, kita John Leyi. Shoutout sa inyo. Hanggang sa susunod mga bro. Ito na pala ang unang episode ng ating segment na Usap Nga Tayo Pre. MP3 in the house. Peace out. Thank you.